Isang mapagpalang araw pong lahat sa inyo mga kamotor. Ito na naman po, update po tayo tungkol dito sa ating Skygobolt 150. Ito siya kasi may nagre-request mga kamotor na i-update ko daw itong Skygobolt 150 para naman ma-update sila kung okay ba o paano ang performance ng motor na ito. Okay, sa ngayon mga kamotor, okay pa naman siya, wala pa naman siyang naging problema. Sa halos araw-araw ko siyang gamit papunta sa trabaho. Halos almost 25 kilometers daily po ang tinatakbo nito mga kamotor. Yan. Okay pa naman. Halos ayan na po mga kamotor yung odo niya o yung kilometer niya, nasa halos 4,000 in 15 kilometers nang natakbo niya. Wala pa naman siyang naging trouble mga kamotor. Kaya sa mga gusto po ng content na ito para ma-update po kayo tungkol dito po sa Bolt 150, ay bago po tayo magpatuloy, inihiling ko po ang isang like para naman po tulong sa ating munting channel para marami pong makapanood at ma-update sa itong klaseng motor. Siya nga pala mga kamotor, sa halos mag-iisang taon o 11 months ko na po mga kamotor na gamit ito. Sa mga gustong malaman, sa brake pad pa lang po sa likod tayo nagpalit. Okay. Siyempre, matakaw po kasi ang brake pad dito sa amin kasi nga meron pa rin mga kalsadang hindi pa tapos. Kaya hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng buhangin dito sa kanyang rotor disc. Kaya halos 8 month lang po nagpalit na ako ng brake pad. Pero sa parting harap naman po mga kamotor, yun pa rin stock niya na brake pad ang nakalagay. Doon pa lang sa parting likod tayo nagpalit. Kung sa mga gulong naman po mga kamotor, ito pa rin. Yan, napakatibay po ng stock na gulong niya. Hindi pa rin siya, napakalalim pa rin po ng spike niya hanggang sa ngayon. Okay. Sa mga gusto naman pong sumubok ng ganitong klaseng motor, okay naman po, kahit hindi siya leading brand, kaya naman pong sumubay sa mga leading brand na nakikita natin sa kalsada. Nasa na lang yan mga kamotor, nasa gumagamit at pag-aalaga na lang ng may-ari. Halimbawa, kung may motor man kayo na ganito o kukuha kayo ng ganito, matitesting niyo mga kamotor o maobserbahan talaga ninyo kung okay nga ba siya o hindi. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin ninyo, okay naman siya mga kamotor. Unang-una, ang sabi nga talaga ng Del, kahit sino naman, wag lang natin idadaan sa medyo malalim na tubig. Kasi nga, walang kalaban-laban ang motorcycle na scooter na ito. Lalong-lalo na kung aabot ng tubig dito o lalampas dito sa may kanyang CVT o dito sa kanyang air cleaner. Yan, napakasilan po ng ganitong klaseng motor. Kahit po yung mga leading brand, advice din po nila na bawal ang malublob sa tubig o itawid sa baha. Okay mga kamotor. Okay. Gwapong-gwapo pa rin mga kamotor. Ayan, dinagdagan na rin natin siya ng sticker para naman siya hindi pure black na tinitingnan. Okay mga kamotor, siya nga pala mga kamotor, ikagagaling lang natin sa biyahe. Ayan, kaya kalilinis ko pa lang, hindi pa masyadong malinis kasi medyo maputik pa dito sa amin. Okay mga kamotor, sa mga ngayon lang napadpad dito sa ating channel ay please po
Huwag po ninyong kalimutang i-subscribe, i-like, at i-hit na rin po ang notification bell button para po updated po kayo sa mga video pa nating susunod. Okay, yun lamang po ang ma-share ko sa araw na ito. At sa mga gusto pong sumubok ng ganitong klase ng motor scooter, try po ninyo o pumunta na lang po kayo sa mga pinakamalapit na Skygo Bolt mga Skygo Bolt motor o Skygo Motors na malapit kasi nationwide na po sila dito sa Pilipinas. Okay, mga kamotor. Okay, puging-pugi pa rin po siya.